Tears of a Doctor Wife, Chapter 66. Zai Point of View. Zane held my hand tightly, and I took a deep calming breath. Huminto si Zane ilang pulgada mula sa akin. Raised my chin with his forefinger and thumb. "Don't panic. Everything gonna be fine," he said with assurance and smiled lovingly. Subalit hindi ko agad makuha ang sumagot. Kinakabahan ako. Sumulyap ako sa mga taong nasa venue. Kanya-kanya sila ng mga grupo. Napuno ng mga tawanan at halakhak ang buong kapaligiran na sinasabayan ng instrumental music mula sa isang banda. Black and white ang decoration na makikita sa venue. At ngayon ko lang napansin na may 4 na malalaking LED TV sa paligid. Ang pinakamalaki ang nasa stage. Mga kamera na nagkikislapan sa walang tigil na pagkuha ng mga larawan. Muli akong tumingin kay Zane at mahinang ngumiti. "Well, I guess I have to find out myself." Wika ako makalipas ang ilang sandali. And before I could do or say anything, he kissed my forehead. After that, muli kaming humakbang patungo sa venue. At sobrang higpit ang pagkakahawak ni Zane sa kamay ko. Hawak na andoon ang katiyakan na matatapos na ang lahat ngayong gabi. Nakangiting kumaway sa akin sina Elsa at Love. Napangiti ako. "Zaira, totoo bang sinabi sa akin ni Nicolo?" Salubong agad sa akin ni Elsa. Nangingislap ang mga mata niya sa namumuong luha. Napabitiw sa akin si Zane. At lumapit siya sa mga lalaking asawa ng mga kaibigan ko. At nakikipagkamay at nakipagkumustahan. Tangulang ang naitugon ko sa babae. At niyakap niya ako ng mahigpit. Where is she?" Gumaralgal ang dinig nito sabay palingalinga sa paligid. Tila may hinahanap ang kanyang mga mata. Hindi ko pa pwedeng sabihin sa kanya na maimbing na ang tulog ng bata. At hindi ko rin masabi sa kanya na may sakit ang bata. Baka mas lalong masaktan ng kaibigan ko. Mamaya, pero bago yun, tapusin muna natin to. Magbahid ang mga taong nagliho sa anak mo, Elsa. Kung anong pinangako ni Zane, tinupad niya. Makakasama mo na rin siya, Elsa. Malumani na sabi ko sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niyang nakahawak sa akin. At pabagsak tong muling naupo sa kinuupuan niya kanina. Napasulyap siya sa kinaroroonan ni Stacy. Nasa unahan to, nakaupo sa second table. Kasama si Kaydan, Hana at Josh. Kay sarap ng mga ngiti nito sa labi. Naningkit sa galit ang mga mata ni Elsa. At ang isang kamay nito ay nakakayong. "Relax," bulong sa kanya ni Love, na sinabayan pa ng paghagod sa likuran niya. Tumingin sa kinaroroonan namin ang grupo nila Stacy. Kumaway si Josh at Kaydan na tinugunan namin ni Zane. Samantalang si Stacy ay isang patuyang ngiti ang ibinigay nito. Si Hana naman, seryoso lang at ang daliri nito ay walang hinto sa kakatap sa ibabaw ng mesa. It seems she looks so nervous. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita ko sa CCTV nung pinakita sa akin ni Zane. Napako naman ang paningin ko sa kinuupuan ni Chris. Wala akong nakikitang kakaiba sa kanya. Masaya tong nakikipagkwentuhan kay Tito Henry at sa kanyang ama. Panaka-nakay sumusulyap sa kinaroroonan namin at kumakaway. Hanggang sa magsalita na ang host sa party. Hinila ni Zane ang isang upuan para sa akin. At humila din siya ng isang upuan para sa kanya. Sabay-sabay na tumayo ang lahat para sa prayers.
After that, tinawag ng host ang presensya ni Tito Henry para sa kanyang anniversary speech. Sabay silang tumayo ni Tita Farah. Inayos pa ni Tita Farah ang bawtay ng suot niya pagkatapos hinalikan niya sa labi si Tita Farah. Kumaway pa to sa lahat bago umakyat sa stage. Pagkarating niya sa stage, ay binigay sa kanya ng host ang wireless na microphone. Good evening. Panimula niya at masayang ngumiti sa lahat. To begin, I would like to thank you all for being part of our company's success over the years. We greatly appreciate and value your hard work and success. Tonight, we celebrate the 30th glorious this year. He paused. Kasabay ng malakas na palakpakan mula sa mga bisita, and he continued. And I would like to thank this man for his hard work. Tumingin siya sa kinaroroonan ni Chris. Xander Christopher Navarro, my acting CEO. Muli ang malakas na palakpakan at tumayo ang binata. Tumutok sa kanya ang spotlight. Kumaway ang binata sa lahat, kisabay ulit ng masigabong palakpakan. Thank you so much, Chris. I owe you a lot, pero alam mo kung anong usapan natin. And huwing. Tumawa lang ang binata, pagkatapos tumingin sa kinaroroonan namin. Sumilay ang matamis ng ngiti mula sa labi nito, pero umismid lang si Zane. And I'm impressed, dahil nilagay mo ang puso mo sa kumpanya, Chris. You learned a lot of tactics and I'm proud of you. Ani ni Tito Henry at papuri sa binata. I wish you all the best. Malayo pa ang mararating mo. Mahinang ngumiti si Chris. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Tito Henry. His eyes searched for something among the crowd. Isang masayang ngiti ang sumilay sa labi nito, marahil lang makita ang hinahanap. Can I call on my nephew to come over here and stand beside me? May lambing na tawag niya kay Zane. Natuon sa amin ang spotlight. Nakangiting tumayo si Zane, and he offered his hand. Come on, darling. It's showtime. Isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan niya. Umahon ang kaba sa dibdib ko. Tumingin muna ako sa kamay niya. I smiled. Puno ng kumpiyansang inabot ko ang kamay ng aking asawa. Hindi ko maiwasang hindi sulyapan si Stacy. Napuna kong lahat sila nakatingin sa amin. A frown in their forehead. Kita ko ang pagpupuyo sa galit sa mga mata ni Stacy. Ang usapan nila ni Zane, sa oras na tawagin si Zane ni Henry, dapat siya ang kasama papunta sa stage. Hawak kamay kaming dumaan sa gitna. One photographer called us. Sabay kaming nahinto ni Zane sa gitna habang nakatutok sa amin ang spotlight. I was forced to give an obligatory smile when the man raised his camera and took us a picture. 5 pulgada ang suot kong stiletto and made me 5 inches and 7 feet tall. Kahit papaano, medyo pumantay ako sa asawa ko na may tangkad na 6 feet and 3 inches. I moved gracefully, kahit naka-trouser pants lang ako. At bagaman alam kong maraming matang humahangang tingin ang nakatuon sa akin, ay pinili ko ang hiningitian at tinatanguan. Every woman wants inside my shoes. Zane is one of the gorgeous doctor in town. Marami ng mga magazine ng asawa ko ang front page. Nang makakyat kami sa stage ay sinalubong kami ni Tito Henry. Niyakap niya ang pamangkin at tinapik-tapik to sa likod. Muli siyang humarap sa mga tao. Maruming waiter na umakyat sa stage. May isa pa akong gustong sabihin. And I would like to make a toast first. For all of us, sabay kuha ng 2 goblet ng alak at ibinigay kay Zane ng isa. Took a swallow at pagkatapos ay humarap kay Zane. Nginitaan niya kami pareho at itinaas sa ere ang hawak na goblet at muling nagsalita. For my nephew, my heir. Siya ang tagapagmana ko kaya sa kanya mapupunta ang kumpanya ko.
at para sa mga apo ko, Kayana at Kayuan, at sa batang dinadala ni Zaira ngayon. He turned to smile at me, kisabay ng malakas na hiyawan at palakpakan na halos lumagundong sa buong venue. Congratulations! Hindi ako makapaniwala sa narinig. What about Chris? Buong akala ko kay Chris ibibigay ang pamamahala sa kumpanya. Napasuliyap ako kay Chris. I swore I saw sadness in his eyes. Pero nagawa pa rin itong ngumiti. Maybe Chris waiting for return sa pagod niya sa kumpanya. Nagangat ako ng mga paningin. Nakita ko sa mga mata ni Zane ang kasiyahan. Ang kasiyahan na yun ay biglang naglaho when he saw his brother walk out. Tito, Zane stammered, his eyes wide. Hindi malaman kung tatawa o mamamangha. I know Zane expected this. Pero hindi ko alam kung maaaring nagbago ang damdamin nito sa nakita niyang reaksyon ng kanyang nakakatandang kapatid. Isang malakas na palakpak ang umalingaw-ngaw mula sa crowd. Lahat na palingon sa kanya. And the spotlight turned to her. She moved gracefully as she walked. She swayed habang naglalakad sa gitna. Her figure was totally perfect, slim but curvy, with high and firm breasts, narrow hips and sensually rounded hips. Parang naglalakad lang siya sa runway. She is absolutely perfect and beautiful. Naniningkit ang mga mata nito at masamang-masama ang tingin sa amin. Lahat ng mga matang nakatuon sa kanya ay nababahira ng pagtataka at kalituhan habang walang tigil ang pag-click ng mga kamera sa kanya. Hindi ka marunong tumupad sa usapan ni Zane. Ano pa bang dapat na patunay na kailangan mo para tumupad ka sa usapan? At paniwalaan mo ko? Nanggagalaiti na tanong ni Stacy. Tumayo sa kinaupuan si Kaydan upang lapitan ng babae para alisin sa gitna. Pero nagpumiglas to. Isang malakas na sampal ang binigay niya kay Kaydan na tumama sa kabilang pisngi nito. Nag-talk to the hand gesture si Zane kay Kaydan. Nayaan si Stacy sa ginagawa. Wala akong dapat tuparin na kahit na ano sa usapan natin ni Stacy. Akala mo kaya mong maniobrahin ang kagaya ko? Alam na alam mo. I am not the biological father of Kiara. Kaya wag mo akong kontrolin. Hindi ako makakapayag sa nais mong mangyari. Matigas ang tinig na sabi ni Zane sa kanya. Namutla ang mukha ni Stacy. Kumikibot-kibot ang bibig. Pinukol niya ng matalim na tingin si Zane dahil sa kawalan ng masabi. Mula sa likuran ni Stacy ay sumulpot si Tita Farah. We should get rid of the people na gusto tayong sirain, sabi ni Tita Farah, at isang malakas na sampal ang ibinigay niya kay Stacy. Sa sandaling yun ay biglang tumayo si Hannah sa kinauupuan at dinaluhan si Stacy. Niyakap niya ang babaeng hawak-hawak ang nasampal na pisngi. Huwag niyang saktan si Stacy, asik ni Hannah. Tila nag-aapoy ang mga mata nito sa galit. Ano nangyayari sa iyo, Hannah? Nalilitong tanong ni Tita Farah sa anak. She cleared her throat at pinilit pinakalma ang sarili. And she smiled faintly. Ganon to kabilis nagpalit ang facial expression. Hindi pa masapat ang katibay na magpapatunay na anak ni Zane si Kiara? Anya na nakangiti. Bumaba ako sa stage. Lumakad ako patungo sa kinaroroonan nila. Ang mga bulong-bulungan sa paligid ay hindi nakaligtas sa dalawang tenga ko. Ang mga mata ng mga bisita ay hindi makapaniwala sa mga nakikita. Akala mo ba yung hawak mong DNA test ni Kiara ay totoo? Mula sa loob ng aking bag, dinukot ko ang isa sa mga original na DNA ni Kiara. Naguguluhang naapatingin si Stacy sa sobre na hawak ko. Namutla sa gulat ang ekspresyon ni Hannah. What do you mean?
Nalilito niyang tanong at tumingin kay Hana na tila nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sa kabila ng kalituhan, kinuha niya ang sobre mula sa kamay ko. Binuksan at kinuha ang laman sa loob. Nanginginig ang mga kamay nitong dahan-dahang binuklat ang papel. Umangat ang paningin nito na may kasamang pag-iling ng ulo. No, no, this is not true. Anak namin ni Zane si Kiara. Naiiyak na sambit niya. At masama siyang tumingin kay Hana. Napalunok si Hana at tumatras sa tumakbang. Anak ko si Kiara. Anak namin ni Zane. Pagpupumilit niyang sabi at pinunit ang hawak na papel at itinapon sa mukha ko. Nanlilisik ang mga mata. Akmang susugurin niya ako upang sampalin, pero bago pa man makalapit sa pisngi ko ang kamay niya, mariin kong napigil ang braso nito. At ubod lakas na pabalyang itinulak. Dahil mas mataas ang heels na suot niya kaysa sa akin, kaya nawalan to ng panimbang at naunang bumagsak ang puwet nito sa Bermuda grass. Napangawi ito sa sakit. Sinubukan niyang tumayo, ngunit napakan ng suot niyang heels ang laylay ng gown niya at muli itong natumba. Mabilis ko siyang nilapitan at mag-asawang sampal ang binigay ko. Sasampalin ko pa sana siya ulit nang maramdaman kong may yumapos sa likuran ko. Nagpumiglas ako sa taong yumapos sa akin. I struggled hysterically to release myself sa pagkakahawak nito. Enough, darling. Baka mapano ka pa. Remember you're pregnant. Buhat sa sinabi ni Zane ay bigla akong nahimasmasan. Humarap ako sa kanya at nag-aalalang yumakap, nagmaalala kong buntis pala ako. Gumapang si Stacy sa damuhan. Niyapos ang mabinti ni Zane. Zane, believe me. Anak mo si Kiara. At nanganak talaga ako. Si Hanang nagpaanak sa akin. Binigay pa niya sa akin ng bata. Believe me. She begged. Pinilit tanggalin ni Zane ang mga kamay nitong nakayapos sa binti niya. Itinulak siya ni Zane sa kadahilanan na mapahiga ang babae muli sa Bermuda grass. Wala itong ginawa kundi ang humagulgol. Napatitig ako sa mga mata ni Stacy. Wala akong nakikitang kasinungalingan sa mga mata niya. Maaaring nagsasabi siya ng totoo na may anak talaga sila ni Zane. Hindi na mapigilan ni Zane ang galit sa mukha. Enough for your lies! Bulyaw ni Zane kay Stacy. Gumapang sa sig si Stacy at sinubukang ulit na lumapit kay Zane. Maniwala ka. Anak mo si Kiara, Zane. Nabuntis talaga ako. Tumingin ito kay Hana. Still looking for an answer. Umiling si Hana. Mababaka sa mukha niya ang matinding nerbiyos. I'm sorry. Paghingi nito ng paumanhin at mabilis na tumalikod. Zane was frozen at tumingin siyang naguguluhan kay Stacy. Something strange crossed in his confused eyes. At muling sinundan ng tanaw ang pinsan na papalayo. Huwag niyong paalisin ang babaeng yan. Utos ni Zane sa mga gwardya at mabilis kumilos ang malalaking nakabis waiter kanina. Doon ko lang napansin na may mga baril sa kanilang tagiliran. Paano mo ito nagawa sa akin, Hana? I trusted you. Malumari na tanong niya sa pinsan. Pero ang mga mata nito ay nanguusig. Bakit kailangan mong kunin ang anak ni Elsa at binigay mo kay Stacy? Bakit? Sunod-sunod na tanong ni Zane. Naandoon pa ang konting pagtitimpi sa kanyang tinig. Dahan-dahan umarap si Hana kay Zane. Sa halip na sagutin siya ay ngumisi ito na parang tuwang-tuwa. Simple. Because the truth is I love you. Unang kita ko pa lang sa'yo nung dinala ka ni Mami sa bahay. Gusto na kita, pero wala kang ibang mukhang bibig kundi si Mikay. Naiinis ako sa tuwing sinasabi mong kapatid mo ko. I don't want you to treat us like your sister because I want you to treat me as your lover. I'm a legally adopted, pero sa lahat ng mga bagay, pabor sa'yo lagi, pati ang kumpanya.
Sa'yo pa rin mapupunta kahit hindi ka naman naghihirap. Nanlilisik ang mga mata niyang sigaw kay Zin. No, hindi totoo ang mga sinasabi mong yan, Hana. Nababaliw ka na. Umiling si Zin. Ako naman ay nalilito at naguguluhan. Nabuntis mo talaga si Stacy. Ang pagpunta niya sa Amerika palabas lang yun. Sa kamalasan, namatay ang bata na pinanganak niya. At nagkataon ng anak si Elsa. Kaya yun, binigay ko ang bata. Naiirita rin ako sa kadaldala ng babaeng yun eh. Pati sa'yo, Zaira. Lahat ng mga pinapakita ko sa'yo, kaplastikan lang yun. Ang paghahanap sa'yo noon ni Zane, ako ang humarang. Dapat matutuntun ka na niya sa Maynila eh. Pero syempre, ginawan ko ng paraan. Lahat ng mga sinabi sa'yo ni Stacy, ako ang nagturo nun. Maraming mali-maling impormasyon ang nakakarating sa'yo, Zane. Dahil sa best friend mong si Josh, lahat kinukwento niya sa akin. Kaya nalalaman ko. Ngayon lang kita hindi nasukob, Zane. Ngayon ka lang tumalino. Nangingitim ang mga mata nitong nakatitig kay Zane. Isang malulutong na halakhak ang pinakawala ni Hana at nakakahumundig ang mga halakhak na yun. Nakakapangilabot sa pandinig. Nagulat kaming lahat sa mga sinabi niya, lalo na si Josh, dahil matagal na niyang kasintahan ng dalaga pero hindi pala niya tulubusang kilala. Nahapo itong napaupo sa upuan at napailing-iling ng kanyang ulo. Hindi ko akalain na magagawa mo to lahat, Hana. Dahil napakabait niya sa akin. Sa kabila ng pagkakaroon ng maamong muka, may tinatago pala tong masamang ugali. Nababaliw ka na? Halos maglabasan ang mga ugat nito sa liig sa matinding galit kay Hana. Nagpalaki ako ng demonyo. Wala kang utang na loob. Hindi naman makapaniwalang bulala sa Tita Farah. At sinugod si Hana upang sampalin. Pero maagap ang mga kamay ni Hana. Nahawakan niya ang matanda sa braso at itinulak ito ng malakas upang mapaupo sa Bermuda grass.